So, by lain nga expenses. Other miscellaneous expenses. Expenses. So, man ni siya ang atong mga examples sa atong period cost. Now, sa kalainan sa ilang cost kalainan sa cost of goods sold sa expenses. Kaning expenses dili sa magmatter kung pila atong nabaligya. Ang expenses nga atong i-record dili magmatter kung pila atong nabaligya. Ang cost of goods sold magmatter kung pila atong nabaligya. Kaya dili man nato pwede i-record ang cost of goods sold nga entire example. Nagpalit ta og merchandise, purchase merchandise worth 500,000 pesos. So, man siya ang cost sa mga merchandise nga atong gibaligya, 500,000 pesos. So, what if ang atong nabaligya lang sa customers is dili tanan merchandise? So, dapat kaningan 500,000 is dili pud ni siya entire nga ma-recognize as cost of goods sold. Kay dili man sila tanan nabaligya. Ang atong ibutang ra sa cost of goods sold kay pila ang cost atong nabaligya. That's cost of goods sold. So, ang expenses kay dili magmatter again sa kung pila ang nabaligya, ang cost of goods sold is magmatter kung pila ang nabaligya. So, mas lesser ang cost of goods sold kung mas gamay ang nabaligya, mas taas ang cost of goods sold kung daghan ang nabaligya. Okay, back to our comparison. Sige na, nasabtan ninyo ang comparison sa income statements, sa service o sa merchandising. Question na medyo. Ang depreciation expense, sir, dito na siya sa concern na? Sa period expense na siya. Period expense, okay, sir. Okay, so that's the comparison on income statements. Maglaigid ang ilang income statement kay na existing cost of goods sold under the merchandising operations. Okay, steps in purchase transaction. So in a larger company or a bigger company nga under sa merchandising operations, mo nilang gina-follow nga cycle. Mo na siyang standard nga cycle pero dili gini siya murag tanan gina-follow pod kay ang uban kay nasa like galingon nilang nga cycle. Pero mo na siyang standard. So each department or katong na-assign nga department sa sa mga ga receive og merchandise na sa storage room. Kato sila ang nakabalo kung kulang or sakto na ang merchandise na napalit. So kung kulang, mag-issue sila og purchase requisition or kanang request of additional merchandise. So ga-prepare sila ng purchase requisition, ilang gina-indicate kung unsa nga type of merchandise ilang kailangan, pila ka buok, unsa ang quality, asa magpalit. So mo nang purchase requisition. So from purchase requisition, ma-receive siya sa purchasing agent katong magpalit. Mag-prepare din ang purchasing agent og purchase order para ma-order na to iyang gipang request sa storage. So from purchase order maka-prepare naka-indicate na po dito tanan mga quantity, quality og asa magpalit sa mga merchandise. Then the buyer or atong the seller of the merchandise, atong supplier nato, mag-prepare sa invoice. Dapat kaning invoice o kaning purchase order mo na sila ang dapat i-match. Kaya kung pila ang imong gi-order, mo dapat ang imong ma-receive. Mo dapat ang maka-indicate sa invoice. And then from the invoice nga gi-prepare ni supplier, ang mag-receive din ana kay receiving department, mag-prepare sila og receiving report. Ang kanang receiving report ila nang i-match sa invoice nga gihatag ni supplier para sure sila nga walay kulang sa ilang na-receive nga merchandise. So from request of merchandise, mag-prepare og purchase order ang purchasing agent, mag-prepare ang supplier og invoice, and then i-match dayon ni receiving department ang invoice o ang receiving report. So dapat walay kulang, wala pa'y sobra. So that's steps in purchase transaction. Okay, now ang nakalisod sa merchandising operations kay kaning inventory systems. Okay, we have two different inventory systems nga gina-follow under the merchandising operations. So, dili ko sure kung familiar mo ani. We have perpetual inventory system and then we have periodic inventory system. So, when we say perpetual inventory system, the merchandise inventory account or the inventory account and then the cost of sales or cost of goods sold nga account
same ra na sila ang cost of sales o cost of goods sold, same ra na sila. So under perpetual inventory system, our inventory account and then the cost of sales kay permis siya ma-update kung magpalit, kung magbaligya. Permis siya ma-update ang atong account ana. While the periodic inventory system kay no entries are made to the merchandise inventory account as it is bought or sold and uses the following account instead. So under periodic inventory system, dili ta perminti mag-update sa atong merchandise inventory o cost of sales nga account. Instead, moagi siya ani nga mga account titles. So kaning purchases, purchase discounts, purchase returns and allowances, transportation in, makita ra ni sila nga mga accounts under the periodic inventory system. Wala ni siya sa perpetual inventory system. So purchases, diri gina-record, kaning account is gina-record diri tanan mga gipampalit nga mga merchandise. So for example, we bought merchandise amounting to 100,000 pesos, ato siyang i-record sa purchases. So ang purchases, yung normal side ana, or asa siya mag-increase nga side kaysa debit side. Debit ni siya mag-increase ang purchases. Ang kaning purchase discounts and purchase returns and allowances, mo na sila ang mga contra account. Bali, mo na sila ang i-deduct sa atong purchases. So kung debit side ang purchases, ang kaning purchase discounts and purchase returns and allowances kay credit side. Kay contra account man sila. So magbatatag example ani later. Kay purchase discounts, magamit ni siya nga account kung nai-offer ang supplier sa ato nga discount. So kung magbayad ta for example og atong payable sa supplier nga 100,000 pesos, nya nag-offer sa supplier nga maghatag sa 10% discount. So kanang 10% discount maless na sa ato ang bayronon sa iya. Ato siyang ma-record as purchase discounts. Pag mo yung purchase returns and allowances, muna itong mga merchandise nga wala na satisfy ang atong company. Atong mga naidaot ng mga merchandise or wala siya na sulod sa atong quality assurance quality assurance nga ginahimo nga estimate or kanang standard sa atong company. So kung dili siya ma-meet anang quality nga standard, ato siyang ginauli sa suppliers. Ato siyang gina-record as purchase returns and allowances. And then kaning transportation in, mo ni siya ang cost sa pagtransport sa inventory. Pagtransport sa inventory gikan sa supplier padulong sa atoa. So banto sa gitawag nga in. Kay gikan sa supplier padulong sa atong company, padulong sa atong service. So that's transportation in. Cost of the transport or katong sa freight or transport sa atong merchandise padulong gikan sa supplier padulong sa atoa. That's transportation in. Ang kaning transportation in is considered as product cost or considered as kanang inventoriable cost. So part siya sa cost sa atong inventory. Dili sa expense. Part sa cost sa atong inventory. So for example, ang transaction kay nagpalit ka og merchandise worth 20,000 pesos excluding the 500 pesos nga freight or nga transport. Ang kanang transport na to nga 500 pesos mo na sa atong idugang sa atong inventory. Bali part sa cost sa atong inventory. Dili siya ma-considered as expense. Sir, may I ask, sir? Yes. Asa kalayon ngali sa freight in ug freight out, sir? Okay, ang freight in mo na siyang transportation in. Ang freight out is expense. Pag mangintag freight in, di ba gikan sa supplier padulong sa atoa, pasulod sa atoa ang merchandise. So part siya sa inventoriable cost. Bali mabutang siya as part sa inventory. Okay, sir. Thank you. Ang freight out gikan sa ato ang merchandise pagawas. Bali pagawas ato ang inventory. So dili siya matawag nga inventory cost. Part siya sa period cost or expenses. So kung mabalik ta sa atong kuan bitaw sa atong income statement, diri mabutang sa cost of goods sold ang transportation in or freight in. Diri sa cost of goods sold. Ang freight out mabutang sa expenses. Sige, mao na siya ang difference sa duha. Okay, I have an example here sa atong mga transactions under periodic and perpetual inventory systems.
We have purchase transaction, we have returns of merchandise, we have recording of discounts, and then we have transportation costs. So let's start with purchase transaction. Okay, under periodic inventory system, the transaction is ABC purchase 50,000 pesos worth of merchandise. So nagpalit daw sa ABC og merchandise worth 50,000 pesos. So under periodic inventory system, ma-record siya as purchases. Kaya di ba ang purchases kay one of the accounts man to nga unique sa periodic inventory system. So ang magamit ng purchases kay si periodic ra, walay purchases nga account sa perpetual. So balik ta sa example, kung under sa periodic inventory system, pag natay paliton nga merchandise, ma-record siya as purchases. So since ang normal side sa purchases kay debit man, mag-increase siya sa debit side. So atong i-debit ang purchases. And then since the transaction is wala naka-state. So let's say for example on account, baligi utang nato ang atong pagpalit sa merchandise. So atong i-credit ang accounts payable. So credit accounts payable. So the amount is 50,000 pesos. Okay, so this is the journal entry under the periodic inventory system. Debit purchases and then credit accounts payable. Kaya ato man siyang giutang ang merchandise worth 50,000 pesos. Now, under perpetual inventory system, since wala man tay account nga purchases under perpetual kay sa periodic ra man siya gakagamit, atong gamiton instead of purchases is merchandise inventory nga account. Or pwede ra gyapon inventory. Pero ato na lang i-complete. Merchandise inventory. So debit merchandise inventory and then same dayon accounts payable kay ato man siyang giutang. So ang amount gyapon ani is 50,000 pesos. So as you can see, the difference between the two inventory systems kay ang pag-record nato sa purchases ato siyang gibutang sa periodic is purchases, sa perpetual ato siyang gibutang as merchandise inventory. Kaya again, kung atong balikan ang yung definition, continuously updates merchandise inventory. So kung naay paliton nga inventory or naay mugawas nga inventory, ato siyang i-record sa merchandise inventory. Dili siya moagi og purchases nga account. Kinasabtan ni siya ang purchase transaction. Again, yes, mora na siya ang diferensya ang purchases ra. Walay purchases nga account ang perpetual inventory system. So, na-difference lang sir sa account sa gigamit sir. Sa account title lagi sila ga-different, galahi. So other account titles nga gamiton like accounts payable, same ra sila. Nagiutang man nato ang merchandise. So that's the difference of periodic and perpetual purchase transaction atong gina-journalize. Now, how about if naay returns of merchandise like ABC returned half of the merchandise. So kung atong gipalit is 50,000 worth of merchandise, atong gi-return ang 25,000 worth of merchandise kay half man ang nakabutang, half of the merchandise. Pas ang other reason ana sa pag-return sa merchandise kay wala na satisfy ang quality nga gusto nga quality ni buyer. So ato siyang gibalik sa supplier. So kung mag-return ta og merchandise, unsay mahitabo sa accounts payable? Kaya tong utang originally kay 50,000 man pero nag-return man ta og half. Unsay mahitabo sa accounts payable? Ma-increase or ma-decrease? Decrease, sir. Okay, ma-decrease. Kaya since nag-return ta og merchandise, makuhaan ang atong utang sa supplier. So from credit side, kaya ang normal side, di ba, is credit. Kung ma-decrease na itong accounts payable, ato siyang i-debit. So debit accounts payable amounting to 25,000 kay since half of the merchandise man ang giuli. So 25,000 and then ato siyang i-credit sa purchase, returns, and allowances.
So ato sang i-credit sa purchase returns and allowances. Ang normal side sa purchase returns and allowances is credit. Mag-increase siya sa credit side. Kay contra account man siya. Contra account. Contra account. Contra na. Kay contra account of purchases. Since debit side man ang normal side sa purchases, kung ato siyang i-record ang purchase returns and allowances, kung ato siyang gusto nato i-decrease ang purchases, ato siyang i-credit. So, yung normal side sa purchase returns and allowances, kay credit. Kabaliktaran sa purchases nga debit. So, worth 25,000 pesos. Now, under perpetual inventory system, same gyapon sila, accounts payable, makuha ng atong payable sa supplier, worth 25,000 pesos. Pero ang atong gamiton nga account, instead of purchase returns and allowances, kay unique man na siya nga account sa periodic inventory system, so dili siya gamiton sa perpetual inventory system. So instead of purchase returns and allowances, atong gamiton is merchandise inventory. So merchandise inventory itong gamiton, worth 25,000 pesos. So mura na ang difference sa duha. Kaya again, kung balikan nato again ang definition sa perpetual, mag-update man sa permis sa amount or nabilin nga inventory. So since this is a return transaction, makuha na nga itong inventory. Ato siyang gi-credit, merchandise inventory. Or para mas dali sa inyo, para mas dali siya madumduman, kung magamit ka og purchases account sa periodic, ang iyang gamiton na sa perpetual is merchandise inventory. Kung magamit ka purchase returns and allowances nga account, ang gamiton ana is inventory. Same gyapon sa discounts. Kung mag-record kag discounts under periodic inventory system, i-record siya as merchandise inventory sa perpetual. Kung mag-record kag transportation in under periodic inventory system, i-record siya as inventory account sa perpetual inventory system. So bali ilang mga tagana ka ng ilang matching nga account paggamiton nato ang perpetual inventory system kay inventory account instead ani nga mga accounts. So man siya ang difference pag mag-journalize ta og returns of merchandise. Now, how about if we record the discounts? Kung nag-i-offer nga discount si supplier. So, ABC paid remaining balance with a discount of 10%. Sa Bisaya, nagbayad ta sa atong utang kang supplier. So, di ba atong nabilin nga utang is pila na lang? 50,000 nga original nga amount, nag-uli tag 25,000. So, atong nabilin nga payable na lang is only 25,000. 25,000. So, ato sang i-record diri, atong i-debit 25,000. So, pag-record atong accounts payable nga 25,000, ang may tabuan na is wala na tay utang kang supplier. Kay 50,000 minus 25, zero na nga atong nabilin nga utang kang supplier. So, i-debit na ito ang 25,000. Now, how do we record the purchase discounts? So atong gamiton tong account nga unique kang periodic inventory system, which is purchase discounts. So pila man ang purchase discounts? We have 10%. So 10% 25, sir. sa 10% sa accounts payable is 2,500. Yes, 2,500. So pag-exist sa pag-record natong purchase discounts, males ang atong bayaran kang supplier. So from 25,000 nga nabilin nga utang, less the purchase discounts nga 2,500, atong mabilin na lang nga bayranan, ma-decrease atong cash is only 22,500. So naka-save ta sa atong gibayaran kang supplier tungod sa existing purchase discounts nga 2,500. So that's how you record discounts under periodic inventory system. Pag abot sa perpetual, same gyapon 25,000 ang ma-decrease sa accounts payable. Pero instead nga purchase discounts, atong gamiton is merchandise inventory.
So merchandise inventory itong i-record instead of discounts amounting to 2,500. And then same din sila cash nga 22,500. So mora na siya ang difference sa periodic ug perpetual. So instead of using the purchase discounts under sa perpetual inventory system, atong gamiton is merchandise inventory. So mo na siya under the recording of discounts. Okay, last transaction para atong ma-differentiate ang duwa, transportation costs. O mo na sila, ang other term ana is freight in. So pwede na mo magamit og freight in or transportation in, same na sila. Okay, the transaction is ABC purchase merchandise worth 20,000 pesos in cash, excluding the transport cost of 500 pesos. So nagpalit siya in cash of 20,000 worth of merchandise and then nagbayad po siya og transportation cost worth 500 pesos. So to record this transaction under periodic inventory system, same ra gyapon ani. Atay purchases na pud tay instead of accounts payable kay ato man sing gipalit diba in cash. So instead of accounts payable atong gamiton is cash. Okay, cash. Worth 20,000. Pero again, dili pa ni siya mao atong record kay ano pa man ni siya, purchases pa man ni siya nga transaction. Balikan ni pang 20,000 atong gi-record. Wala pa ilabot ang transportation cost. Kaya nakabutang is excluding the transportation cost of 500 pesos. So para ma-record na to ang transportation cost, we use transportation in account or freight in account, transportation in, and then credit cash nga 500 pesos. Ay, 500,000. Okay, pwede na mo mag-inani, mag-simple entries. Ibulag din yung purchase account o ang transportation in. Pero other option po ana is pwede siya iusa na lang. So, pwede ka mag-purchases, pwede ka mag-transportation in diretso dire. And then, pwede na ka mag-cash na lang tayo din diretso para sa duwa ka transaction. So, purchases, 20,000. Transportation in, 500 pesos. So, the total cash payment is 20,500. So, pwede rin nani. Compound entry ang gamitan instead nga mag-isa-isa. Okay, compound entry. Sige, ang saan na sa pag-record kung kuan ang nakabutang is instead of excluding, kay nakabutang kay including the transport cost of 500 pesos. Sige, kasi makatubag ani. Kaya nakabutang ganina ka excluding man. So bali wala siya appeal sa 20,000 pesos. Pag may including kay appeal siya sa 20,000 pesos ang transportation in. Ako sir, maka-answer ko sir. Sige, saan Transportation. So say debit na to ani. So same ra di ba? Purchases, same na sila, ang amount ang mag-differ. So pila tong ibutang sa purchases? Instead nga 20 sir, 25 na siya dito sir. 25? 19,500 po, sir. Okay, 19,500. Bali, ato nang gibulag ang transportation in kay including man siya. Bali, kung 20,000 ang atong worth of merchandise, ang 500 ana is transportation. Is transport. Randy to yun ang Randy. Okay, 19,500. Ang purchases, ang transportation is 500 and then the cash is 20,000. So muna siya ang tong compound entry kung ang nakabutang is including the transportation cost. Muna siya atong i-record pag ang nakabutang is excluding the transportation cost. Kinasabtan ra ang 19,500. Yes, sir. Okay.
Now, under perpetual inventory system, ato na lang i-compound entry diretso ha. Instead nga atong gamiton is purchases and transportation in, kaya di ba mga unique man na silang accounts kang periodic inventory system. So instead of using purchases and transportation in, ato siyang iusa as merchandise inventory. So di na ka magbulag-bulag sa transport o sa purchases. So merchandise inventory, debit. And then credit, cash. So itong merchandise inventory is total na siya. Sa 20,000 nga merchandise and then 500 nga transportation cost. Excluding man ni ganina. Excluding. So ang matong account amount dire is 20,500 and then 20,500. So nausan na dara sa merchandise inventory ang transportation in og ang purchases. Wala na siya gibulag-bulag, same sa periodic inventory system. Sige, nasabtan ra ang difference sa duha, perpetual ug periodic. Unsay dili pa klaro dire nga part. Sige, before ta mo proceed sa next nga i-discuss. Question sa difference sa duha, periodic ug perpetual. Sige, na question. Sir, Yes. mag-ask lang ko sir ba kung pwede may mga yung PowerPoint, copy sa PowerPoint iniguman sa atong makeup class ko. Mag-send ko ani. Yes po sir, thank you. Sige, na question si Kent. Nag-raise man siya hand. Sige, question from Ria. Sir, wala ko kasabot ito sa last part, sir. Katong sa last transaction, Yes, sir. kani transportation cost Oo, kaning 19... ay 90,500. Yes, So yes, kani siya is assumption lang nato ni siya kung ang nakabutang ka instead nga excluding, ang nakabutang ka including. So yung pasabot kay sa atong nabayaran nga worth of merchandise nga 20,000 pesos, apil na daw dara ang transportation cost nga 500. So kung apil na dara ang transportation cost nga 500, kailangan to siya ibulag. Bali sa 20,000 pesos, ang 500 is gikan sa transportation in, ang 19,500 is gikan sa purchases. So this is like excluding the transportation cost nga account, excluding the transport. So muna siyang entry pag excluding the transport. Muna siyang entry pag including the transport. So pag may tag including the transport manggod, isa man nakabutang diri kay ABC purchase merchandise worth 20,000 pesos in cash including the transport cost of 500 pesos. So pag may tag including including the transport cost, ay mali na siya. Including na siya. Wait lang, nabali. Kaya pag may tag excluding the transport cost, ang iyang gibayaran nga 20,000 pesos kay sa merchandise lagid na siya. Wala siya labot sa pagbayad sa transportation. Pag may tag excluding the transport cost. So purchases 20,000, transportation in 500. Pero pag may tag including the transport cost, ang kanang 20,000 niya nga gibayaran is apil na dara ang transportation in nga 500. So para mabulag siya, out of 20,000 pesos nga total cash nga na-deduct, ang 500 na is gikan sa transport, ang 19,500 is gikan sa purchases. So ako na siyang gi-differentiate ang duwa, pero mo gini siya ang mo na siya ang answer for the
for the transaction kani siya. Kaya nakabutang ka excluding the transport man. So pag ato sa ikumpara sa perpetual inventory system, dili na siya kailangan i-separate ang purchases of transportation in. Mabutang sa ang duha under sa merchandise inventory. So matotal siya og 20,500. And then cash nga 20,500. Sige, question from Kent. None, sir. Wala na, sir. Wala na. Sige, wala na yung question. Let's proceed to the next topic, kaning credit terms. So when we say credit terms, this is very common pag naay transaction or kanang naay credit transaction between the seller and the buyer. So since the buyer the seller wants to be protected sa possible nga pag-delay sa pagbayad ni buyer, so ga proceed sila og kanang butang sa ilang mga terms or mga conditions sa credit. So credit terms must be agreed by both the seller and the buyer, including the credit period or the length of time credit is collected. So dapat makastate sa terms kung kano sa taman or kano sa ang due date sa buyer, kung kano sa taman magbayad. And then ang ginabuhat pud uban sa uban buyer or sa uban seller, ang ginabuhat is para bitaw ma-urge or kanang ma-encourage ang mga buyer nga magbayad on time or magbayad og sayo sa ilang utang, ga-offer sila og discount. So for example, mag-ana ang seller nga the due date is October 30. Pero kung magbayad ka within October 15, na ko i-offer sa imong 2% discount sa imong bayron nun. So that's how the sellers encourage buyers para magbayad og sayo, para ma-sure pod nila ang ilang pagkolekta sa mga utang gikan kang buyers. So mo na lang ginabuhat. So we have two different discounts. We have trade discounts and then cash discounts. So kung mo trade discounts, this is very common pag magto ka sa mga grocery stores or sa mga malls bitaw, like din nakabutang nga 20% off or 30% off. Mo na siya ang trade discounts. It is used by the sellers to encourage buyers to purchase their merchandise. So di ba kung makita ka kung mga trade discounts, ma-encourage man ka mga magpalit. Tas pinaka-common po din siya is kanami itong mga bulk buying. Like kung dagan ang imong paliton kay naka-discount kay inani. So that's the trade discounts, to encourage the sellers or to encourage the buyers nga magpalit sa ilang merchandise. And then pag may cash discounts, this is katong discount nga ginapasabot kaganina sa credit terms. Muna siya ang ginagamit by the sellers to encourage buyers to pay on time. So applicable rin siya sa mga kanamang utang-utang ang kaning cash discounts. Like naay discount para magbayad ka og sayo. So the benefit of the buyer kung naay cash discounts is mas gamay ang ilang mabayaran. Ang benefit pod ni seller kung naay cash discount is kanang ma-sure niya nga makolekta niya ang kwarta nga due from the buyers. Okay, ang other difference sa ning duha, trade discounts and cash discounts, ang kaning trade discounts is dili nato na siya ma-record sa atong dili siya ma-record sa atong book. Wala tayong makita nga trade discounts sa atong libro, sa atong book of accounts. Ang cash discounts kay naa. So mo na siyang example sa cash discounts, kani siya. Cash discounts na siya. Bali mo nang gihatag nga discount ni seller para ma-encourage ta nga magbayad og sayo. So that's purchase discounts. Ang kaning trade discounts man god, for example, magpalit ka sa mall og 100,000 worth of merchandise and then naay discount nga 20%, naay trade discount nga 20%. Pasabot ana imong bayron nun sa imong ihatag nga bayad kang cashier is only 80,000 pesos, less na ang 20% nga discount. Kanang 80,000 pesos mora na imong ma-record sa imong libro. Ang katong 20% discount dili na to siya ma-record sa imong libro. Kaya wala man to niabot sa dili man to imong gibayaran. So dili na siya ma-trace or ma-reflect sa imong libro. Ang cash discounts on the other hand, kay ma-reflect sa imong libro. So when we say cash discounts, pag ang buyer
kung ang sa buyer nga perspective, buyer's perspective, ang tawag ana is purchase discounts. Purchase discounts. Kita man ang nagpalit. Pero kung sa atong kwaon is ang seller's perspective, ang account natong gamiton ana is sales discounts. So same ani kaganina. Di ba kita man ang buyer aning merchandise nga atong gipalit. So since kita ang buyer, atong gi-record is purchase discounts. Pero kung kita ang seller, ang atong i-record ana is sales discounts. So these are the two different perspectives. Again, pag buyer, purchase discounts. Pag seller, kay sales discounts. Sige, examples, sample transactions. Pag natay mga sales discounts. Okay, very common nga inyong makita nga inyong makita bitaw nga credit term sa usual nga mga problem sa accounting na makabutang nga 210 and 30. 210 and 30 or laylay na siya 315 and 60. Okay, ang interpretation ani class is the due date is 30 days. So mo na siya ang pasabot sa N30. Mo na siya ang due date. The due date is 30 days. But if paid within 10 days, the discount will be 2%. Okay, ato isa-isahon. Ang pasabot aning N30 is due date. The due date is 30 days. Ang kaning 210 is 92% daw nga discount if paid within 10 days. So for example, our transaction is ang gipalit nato ang merchandise on October 1, 2025. Ang due date nato is within 30 days. So pasabot ana is October 30 ang atong due date. Pero pag magbayad ta within 10 days or kanang within October 10, natay 2% ka discount. So that's how you interpret the 210 and 30. 2% the due date is 30 days but has 10% discount if paid at 2% discount if paid within 10 days. Sige, next. Unsa na mag-interpret aning 315 and 60? Sige, say maka-interpret ani. Sige, Almira. The due date is 60 days, but if paid within 15 days, the discount will be 3%. Okay, very good. So, the due date is 60 days, kanisa and 60 due date. But if paid within 15 days, kanina kamutang nga 15, there is 3% discount. 3% discount. So, na pag-interpret class. Again, pag may N60 mo na siyang due date. Pag ang nakabutang nga number dire mo na siya ang discount rate. Ang nakabutang dire is discount period. So, ito na lang ibutang ang kuan. Para masadiyan ninyo. Two is discount rate. 10 is discount period. N30 due date. So na pag-interpret class. 2 is discount rate, 10 is discount period, and and then N30 is due date. So kung magbayad ang buyer og kanang lagpas sa 10 days nga discount period,
wala na siya makuha nga discount nga 2%. So yung mabayaran ana is full nga katong iyang giutang. Kinasabtan na siya? Yes, sir. Okay. Sir, Kay kanin yung usual nga makita magud nga mga terms sa mga problem solving. So mas okay kung makabalo mo unsay unsaon pag-interpret ani. Okay, sample transactions. Okay, number 1 is APB Traders sold merchandise on credit on January 10 for 50,000 pesos, terms 210 and 60. So the interpretation is iyang credit nga whole nga credit is 50,000 pesos. And then if makabayad siya within 10 days, na siya 2% discount, but the due date is within 60 days. So unsaon na siya pag-journalize. So itong i-copy ang transaction diri. Ay, tako kayo. Okay, again, the transaction is APB Traders sold merchandise on credit on January 10 for 50,000 pesos, terms 210 and 60. So ato na lang gamiton kay periodic na lang para dili na ta mag-differentiate sa duha. Kaya ato naman siyang na-differentiate kanina. So to record this under periodic inventory system, we debit purchases. I know. This is sales man day, sales nga transaction. Kaya nakabutang di ba is sold merchandise. So pasabot ana is kita ang seller. Bali atong ginakuha ang perspective ni seller. Kay sold merchandise man siya. So pag mag-record taan na, that's on credit, nakabutang is on credit. So giutang sa ato ni buyer. So we debit accounts receivable amounting to 50,000 pesos, and then we credit sales nga 50,000 pesos gyapon. So na siya usual nga journal entry pag natay mabaligya nga merchandise. Debit accounts receivable, since this is kana a credit transaction, giutang sa ato pero kung gi-cash na siya ni buyer, ato na siyang i-cash instead of AR. So debit AR and then credit sales worth 50,000 pesos. Now, di ba itong transaction is January 10? Ito na lang ibutang din, January 10. Okay, next nga transaction is assumption. Assume that the customer paid on January 18. The question is, pasok ba gyapon siya sa discount period nga 10 days or wala na? Kung January 18 siya nagbayad. Pasok. Wala na, sir. Pasok po, wala na sir. sir. Okay, ang pag-i-up na to sa days ana, kaya di ba January 10, mag-start na sa January 11. January 11, January 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So pasok pagyapon sa 10 days ang January 18 na pagbayad. Na-guess niyo ang counting? Yes, sir. Okay, mag-start sa 11 na, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 8 days siya. Ayaw siya nakabayad. So within 10 days nga discount period. So since nakabayad siya within 10 days nga discount period, natay ma-offer sa iya nga discount. So January 18. So saan pag-record sa discount? So we use sales discounts. Kay 'di ba ang tong perspective naman kay kang seller. Seller's perspective, sales discounts. So ang normal side sa sales discounts kay debit side. So same sila sa kaganinang sa purchases. 'Di ba ang purchases kay debit side man ang iyang normal balance. So kung nakay mga kontra accounts nga purchase returns o katong mga purchase discounts, i-credit siya mo yang normal balance. Mo gyapon sa sales, 'di ba ang sales is credit yang normal balance. So yung mga kontra account nga sales discounts and sales returns kay debit side. So debit tag sales discounts, debit po ta og cash para sa cash nga tong nakolekta sa iyang gibayad, and then credit accounts receivable para ma-eliminate ang utang ni customer sa ato. So the accounts receivable nga itong na-record is 50,000 pesos. So since nag-fully paid man si
si buyer ato sing i-deduct ang entire 50,000 pesos nga receivable. And then the sales discounts, bilang sales discounts na to? 49,000 po. 1,000, Sales sir. sales discounts is 50,000 times 2%. So that's 1,000. 1,000. Okay, 1,000 nga sales discount. So makuha ng 1,000 kung 50,000 na itong ibutang, 50,000 times the 2% nga discount rate. So 1,000, so atong total nga nakolekta, instead of the entire 50,000 pesos, since natay discount nga gi-offer kang buyer, atong makolekta na lang is 49,000 pesos. So yun na pag-record. Sige, na-gets ninyo ang atong recording sa transaction? Good afternoon, sir. For clarification, sir, Yes. kanang ang pag-ihap sa day, sir, kay dili i-appeal ang the day siya na nagkuha ana, sir. The next day pa imong first nga first nga count. Next day pa. Thank you, sir. So iyang within 10 days is kuan. January kay 8 days di ba ang 18? So January 20 pa yang within 10 days. Kung magbayad siya January 20, napagapon siya discount kay pasok pa man siya sa 10 days nga discount period. Okay, wala na yung question ani, nasabtan na. Ang sales discount sa akong libot ng dire. Sales discounts is contra account of sales. Count of sales. So same sila aning purchase, contra account of purchases ang kaning purchase returns and allowances. Same gyapon sa purchase discounts. Contra account of purchases. So pag seller's perspective, pag natay sales discounts, that's a contra account of sales. Bali deduction siya sa sales nga atong gi-record. Okay, how about if atong assumption na pod is assume that the customer paid on January 31. Pasok ba siya sa discount period? Dili na. Dili na po, sir. Yes, sir. Kaya dili na siya pasok sa discount period. So wala na tayo discount kang ma-offer kang buyer. So January 31. So atong makolekta kang buyer is entire na niya nga utang, which is 50,000 pesos. So cash, debit, AR, credit. So cash 50,000, AR is 50,000. Sinani siya basta wala siya sa pag without add, dili siya within the discount period. So kani siya is within the discount period. Kani is not within the discount period. Okay, nasabtan ang difference sa duha ka assumptions. May sir. Okay, kanira ang naka-differentiate pag masulod sa discount period natay discount ka mo-offer kang buyer. Okay, next is returns and allowances. Sales returns and allowances. Okay, the transaction is one of the customers of APB Traders was dissatisfied with the goods received and returned it to the company. The goods were sold for 7,500. So, ang previous nga entry ani, kay the goods man daw, the goods were sold for 7,500. So, before the return nga transaction, napagid na yung sale nga transaction na itabo prior. Kaya wala may i-return ang buyer kung wala po tayo nabaligya sa iya. So the goods were sold for 7,500. So itong entry aning sold for 7,500 is same aning. Accounts receivable kay ano di ba ni siya? Ato na lang siya i-assume nga credit gyapon siya or kanang giutang gyapon ni customer sa ato . So atong entry ana is same ani. 7,500. So mo na siya ang prior nga entry before nag-return ang customer sa merchandise. So AR 7,500 and then sales is 7,500.
Now, if the returns of merchandise happened after, ang entry na to ana is simply debit sales returns and allowances, which is also a contra account of sales, and then credit since na nag-return man ang og merchandise ang buyer, so natay deduction sa iyang receivable sa ato. So the credit accounts receivable amounting to 7,500. So same silang account ni sales discounts, ang kaning sales returns and allowances, contra account of sales. Okay, how about if kanang transaction is kanang combination siya sa sales discounts and sales returns and allowances. So returns na po discounts. So yan sa entry aning first ka transaction. APB Trader sold merchandise on credit on January 20 for 40,000 pesos, terms 2, 10, and 30. So how do we journalize the first transaction? So yan sa maka-journalize sa first transaction na to. APB Trader sold merchandise on credit on January 20 for 40,000 pesos, terms 2, 10, and 30. Try, sir. Sa may entry Account receivable. So accounts receivable, debit, and then Dayan, sir. sa credit sa pares. Sales, sir. Okay, sales. So same na sila itong kaganin nga transaction amounting to pila na siya 40,000 pesos. Okay, second transaction is on January 22, same na sila kanang connected na silang transactions ang 1, 2, 3. Number 2, on January 22, a merchandise sold for 10,000 pesos in January 20 was returned by the customer. So ang gikan ang iyang last nga gipalit sa ato is worth 40,000 pesos. Pero ang gi-return na sa ato is worth 10,000 pesos. So meaning na-satisfy siya sa uban nga atong nga gibaligyan nato sa iya. Iyang gi-return na is only 10,000 worth of merchandise. So unsaon pag-record Sa i-debit na to. Sales returned and allowances, sir. Okay, sales returns and allowances debit, and then credit Accounts receivable. accounts receivable. So dili siya full nga 40,000 pesos atong ibutang. Atong ibutang lang is katong pila ang worth of merchandise nga iyang giuli sa ato. So that's 10,000 pesos. Okay, next transaction is on January 30. ABC Traders received payment from a customer on account. So nagbayad na ang katong nag-utang sa ato. Nagbayad siya on January 30. Ang first question is sulod ba siya sa discount period or wala na? Sulod pa? Okay, sulod pa siya kay January 20 man. So ika 10 days is January 30. So sulod pagyapon siya sa discount period. So para ma-record nato na siya, we have sales discounts. We have cash pa kay kung pila tong ma-receive. And then sales discounts debit. And then AR dayon. Para ma-eliminate nato ang total nga AR. Okay, question, pila ang AR nato ibutang dire? Pila ang nabilin nga utang nato na utang ni customer sa ato 30,000 na lang, sir. 30,000. Okay, only 30,000 na lang nabilin. So ang mistake mangod sa uban ani nga students itong previous na ko nga ginahandulan nga class. Kay ang ilang basihan sa discounts kay ang kaning entire nga 40,000 pesos where in fact nga kaning 10,000 is nakuha na siya, nauli na sa ato. So dapat wala na siya appeal sa ma-offer nato nga discount. Kay uli naman siya. Ang atong basihan sa sales discount sa kung pila na lang nabilin siyang receivable which is 30,000 pesos.
So pila itong ma-offer nga discount sa iya. The discount is also 2%. So pila ang 2% sa 30,000 pesos? 600. 600? 600, sir. Okay, 600. So kung nag-offer tag sales discounts nga 600, ang mabili na lang makolekta na to from the customer is only 29,400. So mo na tong total cash nga makolekta. Kaya ang uban man gud kay ang ilang ginabuhat kay ang ilang ginabasihan sa discounts kay ang entire nga 40,000 pesos, which is mali siya. Mamali na to og calculate ang kung pila tong nakolekta nga cash gyud. So again, ang basihan ani is 30,000. Kinasabtan ang kani nga mga transactions or namo i-clarify ani para Yes, atong sir. mabalikan. Asa man sabtan na? Wala na Sabtan na, question. Okay, wala na question. Sir. Excuse, sir. Sige. Atong discount, sir, kay unsa ang limit? 10 days? Discount period, yes, 10 days ang discount period. Nakabutang is 210 and 210 man. So 2% discount pag paid within 10 days. So muna siya ang discount period. Kung mula pa siya og 10 days, wala na siya 2% nga discount. So muna pasabot sa discount period. Okay, next is shipping terms. So another na po ni siya nga medyo confusing nga part sa merchandising operations. So we have FOB destination and we have FOB shipping point. Pero unsay pasabot sa FOB? Kay acronym na siya. Free on board, sir. Unsan sa? Free on board. Okay, free on board. Pasabot na is ka ng pag-travel sa merchandise gikan sa owner padulong sa nagpalit. So that's free on board. So the general rule pag mayon ta og shipping terms, ang general rule ani is kung kinsa ang tag-iya sa inventory, mao ang magbayad sa freight. Whoever owns the inventory pays the freight. So kung dili ikaw ang tag-iya sa inventory, dili ikaw ang magbayad dapat sa transportation or sa freight. So we have FOB destination and FOB shipping point. Kaya pa mag-start sa FOB destination or sa free on board destination. Okay, the seller only transfer the ownership of the inventory when it is already received by the buyer. Kaya 'di ba technically ang tag-iya gid dapat sa merchandise kung sa to nagbaligya. So sa seller dapat ang tag-iya sa merchandise. Pag may tag FOB destination, ma-transfer ang ownership from the seller pag ma-receive na ni buyer. Nagets ninyo? Like for example, ni gi-deliver or kanang gi-ship ang merchandise on January 10. Na-receive ni buyer on January 20. So mapasa ra ang ownership sa inventory pag-abot sa January 20 kung kanus-an na-receive ni buyer ang merchandise. So that's FOB destination. So banto sa gitawag nga destination kay mapasa ang ownership pag-abot sa destination ni buyer. So the seller only transfer the ownership of the inventory when it is already received by the buyer. So muna siya ang clue kung kanus-an ma-receive ni buyer. Okay, so ang question is who owns the inventory? Seller. And who must pay the freight? Seller. Okay, since atong general rule, di ba, kay whoever owns the inventory pays the freight, pasabot na since ang tag-iya sa shipping is si seller, ay sa merchandise is si seller, ang magbayad sa freight is si seller gyapon. Kasi man ang tag-iya sa merchandise. Pag-abot sa FOB shipping point or sa free on-board shipping point, mapasa ang merchandise nga ownership while ga-travel pa ang merchandise padulong kang buyer. So dili na magulat ang seller nga moabot ang merchandise kang buyer. Pag upon shipping pa lang daan is na-transfer na ang ownership. So the ownership over the goods passes from the seller to the buyer upon shipment. So pag ship sa merchandise, ang tag-iya na sa inventory si buyer. So ang magbayad dapat sa freight kay si buyer. Kaysa man ang tag-iya sa freight. So mo ning difference sa duwa. Okay.
kapangita ko kan other way para ano ni siya, masabtan ni siya. So let's say for example, the problem states that the shipping term is of FOB destination. The seller shipped the merchandise on March 2, and then the buyer received the merchandise on March 15. So under FOB destination, upon shipment pa kanang ga-ship padulungay pa ang inventory kang buyer. Kinsa ang tag-iya sa inventory? Sa sir. Sige, balikan akong question na under sa FOB destination pa, FOB destination. Kung na-ship ang merchandise on March 2 and then na-receive ni buyer ang merchandise on March 15, kanus ma-transfer ang ownership kang buyer? March 15, sir. Till March 15 kung kanus na-receive ni buyer ang merchandise. So dira ma-transfer ang ownership. Pag FOB shipping point, pag pa-ship pa lang ni seller sa merchandise, napasabara ko ang merchandise, ang tag-iya na daan is si buyer. So dili na dapat si seller ang owner sa merchandise. That's FOB shipping point. Okay, other shipping terms na po tayo freight prepaid and freight collect. So, 'di ba ang kaganina is ang FOB destination is and FOB shipping point will tell us who owns the inventory. So siya ang ga-answer sa atong question kung kinsa ang tag-iya sa inventory. Mo na siyang FOB destination and FOB shipping point. Pag mo yung tag freight prepaid and freight collect, kinsa ang nagbayad sa freight or kinsa ang nagbayad sa transportation. Kung akong balikon, pag FOB destination and FOB shipping point, this will tell us who owns the inventory. Kung kinsa ang tag-iya sa inventory. Pag mo yung tag freight prepaid and freight collect, who paid the freight or kinsa ang nagbayad sa transportation. Pag mo yung tag freight prepaid, ang nagbayad sa transportation is si seller. So pag pa-ship pa lang niya daan, siya na ang nagbayad daan or siya na ang nag-burden sa transportation cost. That's freight prepaid. The seller paid the transportation cost before shipping the goods. Pag may tag freight collect, mabayaran dan ni buyer ang transportation pag abot sa iya sa merchandise. So ang freight collect is mura siya cash on delivery or COD kanang gina-impose sa Shopee or sa Lazada. Muna siya ang freight collect COD. So ginabayaran ang cost of freight pag abot sa merchandise. So ang magbayad ana dayon is si buyer. The transportation cost is collected from the buyer when it receives the goods. Sige, so na to pag-interpret ani. The shipping term is FOB destination freight prepaid. Sa interpretation ana. FOB destination freight prepaid. Sige, sa interpretation ani. Ang pag-interpret ani is the seller owns the inventory and paid the freight. So muna sa interpretation ani class. Kasi bang FOB destination kay ang tag-iya kay si seller. Ang freight prepaid ang nagbayad kay si seller. So ang interpretation ani is the seller owns the inventory and paid the freight. Muna sa interpretation. Kaya nakabutang kay freight prepaid man, the seller paid the transportation cost. Pag freight collect, transportation cost is collected from the buyer. Ang nagbayad sa freight prepaid si seller, ang nagbayad sa freight collect si buyer. Ang tag-iya pag may tag FOB destination kay si seller, ang tag-iya sa merchandise pag may tag FOB shipping point is si buyer. So kung ang nakabutang sa problem kay FOB destination freight prepaid, ang interpretation ana class is the seller owns the inventory and paid the freight. Sige, how about ang nakabutang sa shipping term is FOB shipping point freight collect.
Sige, kinsay maka-interpret ani? Sir. Sige, interpret ang ano, kanang FOB shipping point freight collect. The excuse me. The buyer owns the inventory and pay the freight. Okay, the buyer owns the inventory and paid the freight. Very good. So, inani siya pag-interpret. Kaya nakabutang is FOB shipping point man. So, ang tag-iya sa inventory is si buyer. And ang nakabutang is freight collect. So, ang nagbayad sa freight o ang nagbayad sa transportation kay si buyer. So, buyer owned the inventory and paid the freight. Sige, balikan na to ang atong general rule sa shipping terms. Di ba, nakabutang is whoever owns the inventory pays the freight. So, pag mangintag FOB destination freight prepaid, this is wala siya nagkontra sa atong general rule. Kay ang nagtag-iya sa inventory kay sa seller man, siya pa ang nagbayad sa freight. So walay contradiction sa atong general rule. Pag may tag FOB shipping point freight collect, ang buyer ang tag-iya sa inventory, siya pa ang nagbayad sa freight. So wala gyud contradiction sa atong general rule. So, unsay may tabo ko ang nakabutang is FOB destination. Unsay interpretation ani? FOB destination freight collect. Sige, kasi maka-interpret ani. Sige, Farhana. Farhana. Good afternoon, sir. So, saan pag-interpret ani Okay, FOB so the seller owns the inventory and the buyer paid the freight. Okay, the seller owns the inventory and the buyer paid the freight. Okay, very good. So, this is against ba ni siya sa atong general rule or dili? Nakabulol na ko. Against ba ni siya sa atong general rule or dili? Kasi diba atong general rule is kanang whoever owns the inventory pays the freight. So nakabutang ani is ang seller man ang tag-iya sa inventory pero ang buyer ang nagbayad sa freight. Against or dili? Against, sir. Okay, this is against the general rule. The buyer paid the freight. So, kaninga transaction, kaninga shipping term, FOB destination freight collect, kinsa ang supposedly magbayad sa freight? Si kuan, sir, seller. Okay, seller should have paid the freight. Siya ang supposedly magbayad sa freight kasi siya man ang tag-iya sa inventory. Sige, anong kailangan ako sa kailangan ako sa i-clarify. Kay pag mga magtawag ka ng kung ang seller ang tag-iya sa inventory pero ang buyer ang nagbayad sa freight, pasabot ana is kanang nagbayad ang buyer og kanang cost nga dapat dili siya ang magbayad. So kung ang transaction na to is kanang credit or kanang giutang ni buyer sa seller ang iyang gipalit nga merchandise, since ang nagbayad sa freight kay si buyer man instead nga dapat si seller, ang iyang bayron na lang ka seller is kanang magamay. Bali makuhaan atong cost nga iyang gibayad sa freight nga supposedly si seller ang magbayad. So for example, ang transaction nato is ang worth of merchandise is 20,000 pesos and then the freight is 500 pesos. Ang nakabutang din is FOB destination freight collect. So pag mag-record si buyer ana purchases, buyer nga perspective ha. So purchases and then accounts payable. Pero since siya ang nagbayad sa transportation cost nga dapat dili unta siya ang magbayad, atong kuan pa tong cash. Ay atong kuan tong cash. Atong i-record ang transportation
Wait lang, wait lang. Sige, ako na lang isulat ang kuan. Ako na lang isulat ang transaction para maka ano mo, maka-follow mo. XYZ purchase merchandise worth 20,000 pesos from ABC company with shipping terms of FOB destination freight collect. The transport cost amounted to 500 pesos. Okay, the transaction is XYZ purchase merchandise worth 20,000 pesos from ABC company with shipping terms of FOB destination freight collect. The transport cost amounted to 500 pesos. So the purchases amounted to 20,000 pesos. And then accounts payable is 20,000 pesos. Pero since nagbayad siya og 500 pesos nga cash. Kaya diba nagbayad man siya kay free collect man, so ang nagbayad sa transportation cost si buyer, which is 500 pesos. So ang effect ana class is since instead nga yung i-record nga payable is only 20,000 pesos, makuha na siya og 500 pesos para ma-cover to iyang gibayad nga 500 nga transportation cost nga supposedly si seller ang magbayad. So ma-debit natong accounts payable, makuhaan siya accounts payable nga 500 and then cash nga 500. So again ha, ang general rule nato is whoever owns the inventory shall pay the freight. So since dili man ang buyer ang tag-iya sa inventory nato kaya nakabutang is FOB destination, niya siya ang nagbayad dayon sa freight na supposedly si seller. So atong payable nga 20,000 pesos, makuhaan siya og 500 para bali pangbayad ni seller sa katong transportation cost. So mo na siya ang buyer's perspective. Now sa seller's perspective pod, sa seller's book ani nga transaction is mag-record tag accounts receivable, debit, mag-debit ta og freight out. So yung anong freight out man natong i-debit? Kaya di ba ang merchandise is gikan kang seller padulong kang buyer. So ang atong transportation cost ana is gikan sa atoa, kung kita ang seller, gikan sa atoa pagawas padulong sa buyer. Bato sa gitawag nga freight out. And then sales dayon. So sales nato is at 20,000 pesos. Atong freight out is 500. And then atong ER dayon is only 19,500. So as you can see, nagmatch sila. Kung pila atong kolektahonon, kung kita ang seller, atong kolektahonon is only 19,500. Ang bayronon po sa aton ni buyer is only 19,500. Okay, other way para mas madali ni siya masabtan. Kaning freight out, ako na lang ibutang diri note. Freight out and freight in
fit out and fit in accounts should only be used if you own the inventory. Kung kinsa ang tag-iya sa inventory, mo to ang mag-record sa fit out or sa fit in nga account. So since ang tag-iya sa merchandise si seller man, siya ra ang nag-record of fit out. Wala nag-record of fit in si buyer. Kay dili man iya ang merchandise. So man siya ang best way para mag-guide mo sa inyong recording sa transaction. Sige, question ani. Nasabtan ninyo anong naglista og 500 sa accounts payable? Napa mo? Basin nakatulog na mo dira. Sir, katong sa seller's perspective ba to? Wala kay ko kaget, sir. Okay, seller's perspective. Okay. Sige, sa seller's perspective, di ba kita ang nagbaligya sa merchandise. So, ang original or regular nga transaction or entry na is AR lang yun, AR og sales. So, nagdebit ag AR, kay giutang man sa ato nagdebit og fit out, kay since we own the inventory, ang nakabutang is FOB destination, we own the inventory, ang nakabutang sa note is fit out and fit in accounts should be used only if you own the inventory. So, since ang tag-iya sa inventory kay seller, nag-record siya fit out. So, bantog po siya fit out, dili fit in, kay pagawas man ang inventory sa imo kay ko man ang seller. So, gikan sa imo ang merchandise, padulong kang buyer. Bali, pagawas sa imo ang company, ang merchandise. Bantog siya fit out. And then, sales dayon, nga 20,000 pesos. So, itong i-record nga sales, is katong total nga worth of merchandise, katong 20,000 pesos. Ang kanang 500 nga fit out is katong transportation cost nga 500. And then atong AR dayon is only 19,500 na lang. Kay ang nagbayad sa transportation kay si buyer man, nga supposedly ikaw dapat magbayad kay imo man kaugalingon nga inventory. Nag-gets ra siya? Okay, sir. Sige, other questions sa kaning transaction. So bantog wala na ko nagkuan class, wala na ko nag-entry aning duha ka shipping terms kay normal lang gud ang ilang kuan. Normal lang ang ilang journal entry. Walay conflict sa atong rule. So dili makaapekto ang kaning shipping terms sa kung pila atong receivable or pila atong payable nga atong i-record. So walay males, walay madugang. Okay, so that's the transaction under FOB destination fleet collect. Okay, how about the FOB shipping point? Shipping point fleet prepaid. Unsa interpretation ani? Kasi maka-interpret ani. Sige, pwede ko mangutan na sa uban na pod sa sa lain nga mga students kay murag balik-balik ra ang ga participate. Okay, sir. Sige, I'm encouraging everyone nga mag-participate para masabtan ginato ang topic. Kung dili ma-gets diretso, pwede na mo mag-ask para atong mabalikan. Everyone. Kasi nangatulog na ning uban ba? Buhay ako, sir. Sige. Sige, Bunot. Sige, how about Danalyn? Si Danalyn o natulog na siya? Si Paho?
Sige, unsa na to pag-interpret ani? Kaning shipping term nga FOB shipping point freight prepaid. Shipping pay. Isa. Kaya 'di ba ang last is FOB destination freight collect. At ang interpretation ana is the seller owns the inventory and then the buyer paid the freight. So how about FOB shipping point freight prepaid? The buyer owns the inventory and the seller paid the freight. Ay, Okay, the buyer owns the inventory and the seller paid the freight. and the seller paid the freight. Okay. Okay, sakto. So mo ni siya. The buyer owns the inventory and then the seller paid the freight. So magbuhat og transaction ani, for example. Same na lang XYZ FOB shipping point freight prepaid. Okay, so under the buyer's perspective, unsa na siya pag-record? Under the buyer's perspective. Okay, same sa last nga transaction. So we use purchases and then accounts payable. So same ra sila. And instead of 'di ba ang nakabutang is FOB shipping point. So ang buyer ang tag-iya sa merchandise, pero ang nagbayad sa sa freight or sa transportation kay si seller. So unsa effect ana sa accounts payable? What do you think will be the effect sa accounts payable? Kaya supposedly si buyer man dapat ang magbayad sa shipping point, pero ang nagbayad kay si seller. So unsay may tabo sa accounts payable nato? Mag-decrease or mag-increase? Increase po. Okay, mag-increase siya. So magdugang ta direct accounts payable amounting to 500 pesos. And then 'di ba nakabutang sa tong note diri ganina is ang freight out and freight in accounts should be used only if you own the inventory. So sa buyer's perspective ang nakabutang is FOB shipping point. So ang tag-iya sa merchandise is si buyer. So mag-record ta diri og freight in. Kay freight in siya kay kita man ang buyer. Bali pasulod sa ato ang merchandise. Dili sa freight out. So 500. So the total payable account atong total payable o total nga bayron na nato kang seller is 20,500. Tungod sa iyang gi-cover nga freight nga 500 pesos. Under the seller's perspective, natay freight out or wala? Nay freight out or wala? Wala. Kay wala. Kay dili kita ang tag-iya sa dili ang seller ang tag-iya sa merchandise. So walay freight out, walay freight in. So ang mga butangan ni is AR, accounts receivable debit, receivable, sales, and then cash nga atong gibayaran sa freight out. Sa freight. Kasi seller man ang bayad sa freight. So 500 nga freight. Atong sales is 20,000, and then ang atong receivable from the buyer is 20,500. Kini again itaas ang atong receivable from the buyer is because we had the burden to pay the transportation cost, instead nga dapat si buyer ang magbayad. So since kita ang nagbayad, ato na lang siyang gidugang sa atong collectible gikan kang buyer. So kung kani atong transaction or kani atong shipping terms, kani atong ma-encounter nga shipping terms, kanitong dili sila mag-match. Kaya di ba ang pares dapat sa destination is freight prepaid. Ang pares sa shipping point is freight collect. Para walay contradiction sa general rule. Pero kung mag-inani atong shipping terms, FOB destination freight collect, FOB shipping point freight prepaid,
na effect sa atong payable o sa receivable nga i-record sa buyer o sa seller respectively. Sige, question before ta mag proceed. Done, sir. Sige, before ta mag-proceed, mag-break sa ta for 20 minutes. Pwede ra? Yes, sir. Yes, sir. Para makakuan mo. Okay, sir. Okay. Balik ta og kuan. Balik ta og 4 p.m. Sige, sir. Sige, sige. Bye, sir. Balik ra.